Unboxing tayo mga ka-e-bike. Ito na, dumating na yung in-order kong two-way alarm. Ikakabit ko ito sa e-bike. Ngayon, kaya ko lang naman naisipan to buod sa may nag-request mga ka-e-bike. Kasi ginawa ko na ito dati, 3, 4 years, 5 years ago. May nag-request. Tsaka gusto ko na rin palitan yung yung sa remote ko, kasi yung remote nung sa e-bike sira na. So ito yung two-way alarm mga ka-e-bike. So, familiar na rin naman siguro kasi kayo rito kasi ginagamit ito sa motorsiklo. Ayan. Tapos maganda, may kasama na kompleto naman na ito eh. So bago ko ito ikabit, test muna natin para malaman natin kung ano yung mga functions ng kada wire na nandito. Okay? So gawin natin yan mga ka-e-bike. So ito mga ka-e-bike, tingnan nyo, ito yung sa remote ko. Although gumagana pa ito, nasira na siya, di ba? Gumagana pa rin naman yung remote, kaya lang pangit na. Subukan ko na rin yung cloner. Bumili ako ng ganito, yung cloner, i-clone ito, pero hindi siya ganun ka ganda mag-clone. Ewan ko lang kung baka yung nabili ko lang or pero hindi na ako bumili ulit. Kasi di practical, 100 plus yung cloner. Pag bumili ka ng buong complete set ng alarm, nasa 200 plus lang. Kung ba konti lang diferensya, bibili ka na lang, dalawa pa, may duplicate pa. Ngayon, kaya ko naman naisipan na palitan na. May nag-request kasi sa akin, naisip ko rin na maganda itong alarm na ito para sa mga high-end na e-bike. Kasi ito meron siyang immobilizer. Kunya, malayo pati ito. Na-test na namin ito noon dati. Yung kay Ras na kinabitan ko nito. Malayo, more than 100 meters yung tinest namin, okay pa. So, in case na agawan ka, kunyari, naka high-end e-bike ka, agawin yung bike sa'yo, nakasusi, pwede mo siyang immobilize. Pag medyo malayo-layo na sa'yo yung hold upper, for example, pwede mong i-off yung e-bike mo na hindi ka malang risk sa iyo kasi malayo ka na. Kumbaga, so yun ang naisipan ko. So yun ngayon ay kakabit ko ito. So ngayon, ang gagawin natin is test muna natin para malaman natin kung yung mga function nitong wires na to. Okay? Set up ko lang. Balikan ko kayo mga ka-e-bike. Okay mga ka-e-bike, so based dito sa dito sa diagram na kasama sa manual. So dito ko i-base yung mga connection. But anyway, halos sa kabisado ko naman na ito, ko na lang kayo, i-guide ko na lang kayo. Okay? So ikakabit ko lang yung Kasi ang bala ko rito mga ka-e-bike, para malaman natin lahat ng yung functionality, features nitong itong alarm na to is lalagyan natin ang load, lahat ng wire lalagyan natin ng load. So meron ako rito mga connector sa peanut bulb, ilo-load natin. So bali ang wire lang naman nito is yung power 12 volts positive negative. Tapos itong dalawang yellow sa sa signal. Ito yung pinaka light indicator mo bukod sa sound. Ito yung pinaka light indicator mo pagka naka-activate or mag-arm ka, pag di-disarm, tsaka ifa-find mo yung e-bike mo or motor mo, ito magpa-flash yung sa signal light mo. Then ito yung orange, ito yung magbibigay ng power sa accessories mo or mag-on ng motor or e-bike mo. Then itong blue yung nagtitrigger ng start sa motor. Ito yung magtitrigger ng starter. Ito positive ito. Usually lahat itong wire na to positive. Itong dalawa lang na ito ang negative, yung pink tsaka yung gray. So lahat ito lalagyan natin ng load na ilaw para malalaman natin kung paano siya nagpa-function. Okay, so i-set ko lang. Meron ako ditong battery na 12 volts. So lalagyan lang natin siya ng external power. Meron akong battery dito na 12 volts. Ayan. So, set ko lang yung mga wires tapos ko sa inyo ulit. Okay? Okay, mga ka-e-bike, ito na. So,
Pansin nyo yung buzzer, ilagay ko muna rin sa loob, sobrang ingay. So nakabit na natin yan. Makikita nyo yung dalawang ilaw doon. Lapit natin para kitang kita lahat. Dalawang ilaw doon para sa signal light ito. Kabit ito sa positive, harap natin dito. Pares positive yan. Makita nyo yung, ito yung negative. Nagsama-sama ko na lahat ng negative nila. Lagyan ko ng extra wire, nakakabit dun sa negative ng battery. Ayun. Okay, so ito yun naman yung positive ng battery. Ito. Yung dalawang negative na ito, nakakabit sa dalawang ilaw. Tapos yung power mismo nito na positive, nakakabit naman dito. Okay, so ito yung ilaw sa accessories. Ito yung sa trigger, sa kulay blue. Trigger ng start. Pag magma-keyless start. Okay, so ito sample mga ka-e-bike. Arm, kung mapansin nyo, umiilaw yung dalawa. Disarm. Okay, dalawa rin. So ngayon, ito yung itong lightning, ito yun, diba? Yung arm, pindot mo yung arm. Okay, so disarm. So okay na agad. Diyan pala alam na natin good yung unit na nabili natin. So i-ano na lang natin kung paano. Etong isa na to, ito yung finder. Pag pindot mo yan, magana siya para makita mo kung nasaan yung motor mo. Makita bukod sa sound, meron din siyang ilaw. Pag hinahanap mo saan ka nakapark, kunyari nalito ka o kaya pare-pareho, magkakapareho yung mga nakapark, ito yung ginagamit. Okay, so dito tayo ngayon sa keyless. For example, start mo yung motor mo. Yan, mapansin nyo, ka-e-bike, may on na yan, may power na yan. So ulitin ko papansinin nyo ngayon kung paano naglalaro yung mga pag nag-arm ka, disarm. So ito basically, ito lang yung umiilaw, makita nyo, di ba? Pag nag-keyless ka, i-on mo yung i-on mo yung motor mo, e-bike mo nang walang susi. Ito dalawang mabilis na pindot dito So makita mo, kung napansin nyo, ito yung sa accessories, nag-stay lang yung ilaw niya. Naka-on na yan motor. Ito makita nyo, kung mapas yung nag-blink lang ito kasi sa starter ito, hindi naman pwede nakababad yung Okay, ulitin ko. So, pansinin nyo to, iilaw sa sandali, tapos iilaw ito, permanente na. Ito sa accessories, ito sa starter, yung kulay blue yun. Kita nyo? Parang hindi kita sa camera Hindi, hawaan ko. So, ito yung sa starter. Yan namatay din ito, di ba? So, ito, naka-on siya. Sabihin, naka-on na, may power na yung motor nyo. Accessories. Maandar na yan, ibig sabihin, pwede na kayong bumiyahe, di ba? So, pag i-off nyo naman, yun sa unlock, pipindutin nyo, mapapansin nyo naman, itong dalawan to, nagti-trigger din siya pagka nag-keyless ka, pag naka-keyless ka na nag-start ka, pag pinindot mo tong pag i-off mo, kasi kailangan i-off mo to kung paano mo siya in-on, kung in-on mo siya rito sa keyless, kailangan i-off mo siya sa keyless din. Kasi kahit i-off mo yun sa susi, meron pa rin to. So, i-off mo rito. So, kita mo, may momentary din na nagsusupply dun sa dalawa. Ito kasi kung sa motor, sa kill switch to nilalagay Usually, diretso to sa CDI para patayin niya yung motor. Ito rin yung ginagamit ngayon nitong alarm para sa immobilizer. Kasi, kunyari, naka-on yung bike mo, tapos, inagaw sa'yo, pagka nakalayo-layo na siya at pinindot mo itong lock,
Kita nyo nag-on yun, no? So mag-aalarm siya ng mag-aalarm. Hindi na-aandar yung motor. Kung papansin nyo, wala na totally. Shut off yung motor. Wala. Ayan, pag sobrang tagal pala, umuulit. Pero kita mo, walang ilaw yung accessories. So walang power yung motor. So yun, dinisarm natin. So napakalaking bagay nun, mga ka-e-bike. Malaking bagay yun. Kasi yun nga, for example, kaya hindi masyado dito, hindi masyadong maganda gamitin yung keyless. Kasi siyempre kung alam ng mga agaw sa'yo na nakakeyless kayo, pati itong remote kukuhain sa'yo. Pero kung hindi niya alam na meron kang keyless, nakasusi, pag nakasusi, pinaandar, pwede mo siyang immobilize. Yun ngayon ang ititest natin. Yung tsuri na yun na pag sinusian siya, pag sinusian lang, para kasing ano yan pag sinusian mo, itong positive, yung positive ng baterya, didirekta rito sa didirekto rito sa orange. Magkakaroon ng power yung accessories. 'Di ba? Magkakaroon ng power yung accessories. Ngayon, ang problema is yung ititest ko ngayon is kung pinaandar sa susi ay kung mag-activate pa rin yung yung immobilizer. Yun ang ititest ko ngayon, kung gagana yung immobilizer pag nakasusi lang yung yung motor mo. Okay, so balikan ko kayo, gagawa lang ako ng jumper dito, rerekta ko doon para mag-provide siya ng supply dito sa orange, sa ACC, base dito sa, mapapansin nyo, base dito sa diagram niya, yan yung ACC niya, connect dito sa orange, na pag inon mo tong susi, magkakaroon ng supply tong orange. Yun ang magiging purpose niyan, di ba? So balikan ko kayo, kuha ako ng jumper, kalimutan ko Okay mga ka-e-bike, ito na. So yan, kung pansinin nyo, ayan, yung jumper wire nilagay ko sa ACC rekta, di ba? Kasi ito yung sa positive, ayan, positive yan. So ang mangyayari, for example, gumamit ka ng susi, sinusian mo yung motor mo. Ayan, so ayan, umilaw yung, meron sabihin may power na yung motor mo, may ACC na, pwede ka na mag-start, dito yon, iilaw yon. Maandar ka na, for example, susi ang ginamit mo kasi yan nga, ninakaw sa'yo, for example, gamit ninakaw sa'yo. Pag medyo malayo na siya, pinindot mo yung arm, mag-a-alarm siya. So makapansin mo, hindi yan titigil. Hanggang pagtagal, mamamatay yung motor. Nagbabibrate pati itong remote. So paulit-ulit lang pala siya mag-a-alarm. So mapapansin nyo ito, magka-cut off sa CDI. Mamamatay-matay yung motor mo. Ibig sabihin. So sa e-bike ganun din. So ang disadvantage nito sa e-bike ay naka-on pa rin. Maingay lang naka-on. Pero dahil ito, nagpa-power siya. So pwede natin itong gawa ng paraan. Ilalagyan natin ito ng relay na magka-cut off sa power mismo pag sa e-bike. Okay? So unless hanggang sa hindi mo mamatay yung ingay, paulit-ulit lang siya. So kailangan i-disarm mo. So yun. Nung pag dinisarm mo na, nakailaw pa rin, may power pa rin kasi nakasusi ka nga May power pa rin yung motor. Naka-disarm lang, ibig sabihin. Okay? So, isa pang test naman natin is, for example, ginamit mo yung remote para mag-on ka. Kunyari, naka-park ka naman, ginamit mo yung arm, tapos sinusian yung motor mo, sinusian.
Ayan, mag-a-alarm din siya ngayon. Medyo delay lang ng few millisecond pero mag-a-alarm pa rin. Okay? So yan. So yun yung naka-armed. Tapos ito naman, ang susunod naman natin na ito-test is naka-wireless naman. Naka-keyless ka na pinaandar yung motor. Hindi, na-test na pala natin yung keyless, di ba? Tapos mag-immobilize. Yan, start na yan. Tapos immobilize pagka pindot mo yung alarm. So lagi mapapansin nyo, lagi nag-activate itong dalawa na ito, sabay pati siya. Parehong negative ang supply nito. So ito ang pwede natin gawang ng paraan para magamit natin sa e-bike natin na pag nag-alarm yung system na yan, mag-activate yung relay para i-off niya itong ano na to, itong sa ACC, yung sa susian. Okay? So mas maganda ang mangyayari niyan is nakatago lang tong remote mo, susi ang ginagamit mo sa pag-on ng e-bike. Then pagka ano na siya, pagka nagkaroon ng problema, yan inagawang ka ng bike, after mga 100 meters i-alarm mo siya, immobilize mo siya, magagamit mo tong remote mo para immobilize mo yung e-bike mo, hindi niya mananakaw. Kumbaga syempre pag huminto na yung iba't di niya mapaandar at nag-a-alarm pa, iwanan niya na lang yun, tatakas na lang siya, di ba? Malabo namang bitbitin niya pa rin yun, kumbaga. So yun, very effective. Ang magiging pinaka-idea na lang natin dito mga ka-e-bike, kasi ang isa sa mga disadvantage nito, kasi pang motor ito, wala itong hub locking. Hindi katulad nung nung mga standard na remote sa e-bike natin, pagka nag-alarm yun, naglalak yung hub. At saka pagka inikot yung hub, kunyari nakapark, inikot yung hub, itinulak, mag-a-alarm yun. Kahit hindi niya ma-sense yung vibration, basta umikot yung gulong, yung hub ng mag-a-alarm. Ito wala, kasi wala itong connection sa hub. Ngayon, ito gagamit natin ito para sa hub locking. Pag nag-alarm siya, magti-trigger ito ng iti-trigger nitong relay para i-lock niya yung hub. Yun, isa sa mga idea. Kasi itong isa, para putulin niya yung supply dito sa power. Tapos yung isa, pwede ring isang relay pa mag-activate yung yung brake, electronic brake. Sa tinatawag na brake sensor, i-activate mo yon para hindi umandar yung e-bike. So maraming options. Kaya magagamit pa rin natin siya. Yun lang ang wala nito dun sa standard na e-bike alarm is yung hub. I mean hub locking, tsaka yung hub detection na pag inikot yung hub, mag-alarm siya. Mamaya i-try ko ipakita sa inyo mga ka-e-bike yung sinasabi ko. So ito mga ka-e-bike, yung standard nating so ba, diba meron tayong alarm, yan, tapos unarmed, tapos meron tayong start, meron din tayong rito, keyless entry, tsaka yung find, diba? Meron din ito. Pero yung sinasabi ko lang dito na wala dun sa sinasabi ko is yung pag naka-lock ito at itinulak yung bike nyo, umikot itong hub, naglalak siya, ayan hindi mo maiikot. Ayan pag iniikot niya, tapos oras na tumunog na yung maglalak na yan, hindi mo na maiikot siya Yan yung feature ng alarm natin na wala doon, di ba? Tapos yan, di ba? So yan yung feature na wala doon, pero kung magawa natin ng paraan, titignan natin. Okay? So yun lang. Yun.
Yun ang pero malaking bagay pa rin ito para lalo na sa mga high-end na e-bike na pag inagawan ka ng e-bike, may immobilize mo siya na hindi ka malalagay sa risk kasi malayo na kung mga 100 meters. Alam ko up to 300 meters, may nabasa ko 300 meters daw ang ano nito distance na kaya eh. Pero yung naalala ko nung kami ni Ras, nung tinesting ni Ras to, yung in-install ko sa kanya, nasa mga ano lang, nasa mga 100 meters lang siguro, mahigit yung tansya ko na tinest niya eh. Pero effective pa rin. So malamang ito mas mahaba nga siguro kung ano. So yun mga ka-e-bike, nakita nyo na kung paano mag-test. Na-demo ko na rin sa inyo kung paano siya gamitin, anong mga functions ng bawat wire. At least may idea kayo. Susunod natin ito is yung pagkakabit sa e-bike. Yun ang part 2 na iano ko sa inyo. So mga ka-e-bike, ang kailangan nyo nga pala rito, dahil 12 volts ito, kailangan nyo to kailangan nyo ng converter ito. Gagawin ko ito ng converter na direkta sa kanya lang. Nakarekta sa battery, converter 12 volts para sa kanya lang. At the same time, yung pag nag-on yung e-bike, yung converter na yun, para hindi naman masayang, may relay na gagamitin niya rin yun. Pwede kong i-tap yung converter na yun para sa dedicated horn. For example, ito tsaka horn, kayang-kaya yung ng ano ko, para hindi naman masayang yung converter. Kunyari, 10 amps yung converter. Dedicated yung converter sa horn, for example, tsaka dito gasin lang to, nasa mga parang 100 milliamp lang ata, o sabihin natin 1 amp pa ang konsumo nito, okay na okay, kayang kaya. Ngayon sa mga naka-lead acid naman, ang ginawa ko nito nung araw, nung kinabit ko ito kay Ras, naka-lead acid siya, tinap ko sa isang battery, kung kaya 48 volts ka, tinap ko lang siya ganyan, no? Tinap ko lang siya sa isang battery. Kaya lang, kailangan mo rito ng mga relays. Kasi ito, 12 volts ito. Ang mangyayari, hindi mo na ito gagamitin. Hindi mo na siguro gagamitin yon. Pero kung gusto mo gamitin, pwede, katulad ng ginawa namin kay Ras, ginamit na ito. May mga relays lang akong ginawa. So medyo komplikado lang yon, pero kaya. Pero mas maganda kung gagamit kayo nito, dapat yung e-bike nyo naka-converter na sa 12 volts. At the same time, maglalagay kayo ng dedicated na converter para dito. Okay, so yun ang ideal, yung pinaka-advisable yun. Pwede yung mga hindi na-converter, pero less complicated pagka naka-dedicated converter ito. Okay? Parang katulad doon sa mga nakakoso na speedometer, mayroon yung dedicated na converter para doon sa clock yung mga gumagamit ng clock. Pag naka-off yung e-bike mo, yung sa speedometer ng Koso may clock yun, gumagana pa rin siya kasi may dedicated na converter yun, nakasupply ng 12 volts. So kung gagamit kayo nito, saka yung clock na yun, may dedicated ng may dedicated na siyang converter, okay na. So yun lang mga ka-e-bike, part 1 lang ito. Ang isusunod ko rito pagkabit, medyo gahol ako sa oras ngayon kasi wala na ang oras. Subukan ko bukas or next day. Gagawin ko within this week, mapag-upload siguro ako nung paano ko ito kakabit sa e-bike. Para gawan ko rin ng tutorial para sa mga gusto magkabit nito. Pwede nating malapit kayo rito, pwede kayo magpakabit sa akin, or kung malayo naman at kaya nyo sundan yung tutorial, kayo na lang gumawa, makatipid kayo. At the same time, fulfilling din pagka yung may mga project kayo na nagawa nyo sa sarili nyo. Okay, so yun lang mga ka-e-bike. Maraming salamat po. Thumbs up, pa-like na lang, thumbs up. Tapos sana share and subscribe. Okay, pasensya na mga ka-e-bike, medyo matagal bago ako nakapag-upload ulit. Hindi ako masyado nagagawa ngayon dahil may injury ako sa balikat. Pero ito, mga ganitong electrical lang, madali kaya ko na. Pero yung mga pangilalim, magkasabi di ako masyado tatanggap ng gawa ngayon kasi medyo di pa magaling tong balikat ko eh. Okay, so update ko ulit kayo pag na-upload ko to, update ko ulit kayo kung pag naikabit ko na ito. So yan lang po mga ka-e-bike. Share, subscribe, and God bless.